Mas minabuti ko po na isulat kung ano yung laman ng puso ko kasi Marami. hindi sana ako makakatayo Galing ngayon. Hindi sana ako makalabas. So habang naghihintay ng sasakyan kanina, so kasi medyo malayo kasi yung bahay ko, so in fact sinabi ko nga kay pastora na hindi ako makakalabas kasi naiyak ako. Sorry po. Kasi may Pagod. Pagod. Ayun, kanya pa yan. medyo may kabigatan kasi ako sa puso ko, kaya hindi ko parang hindi ko kaya. So, but sinabi ko sa sarili ko na yung mga malalaki kong mga problema dati na overcome ko, so hindi lang siguro halata na may problema ako, pero so life must go on, kaya nandito ko ngayon sa harapan niyo. Umpisahan ko po sa pagpapaalala sa ating lahat kung ano ba yung o kung paano maging generous, generosity o pagiging bukas-palad. So ano nga ba ang generosity? So sabi dito, generosity is one of the many ways to be generous with your money is through tithing. Sabi, but ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng ikapo o tithe? A tithe is a portion which is the 10% of your income given to your church. So, ganun pala yung ating 10% na kinikita natin. So, sabi dito in Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, this verse really saying that na dapat daw na magbigay tayo ng ating ikapo, which is yung 10% na ibinabalik natin sa Diyos, at ang salitang fruitful, first fruit ay ito yung you should give bago yung gumawa ng anuman sa iyong pera, sa iyong kaperahan. So, ipinapaliwanag din ng Biblia na ang ikapo ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya para sa mga sumusunod sa Diyos, na dapat ang iyong ikapo ang una mong itabi. Dahil kapag nagtatay tayo, bago gumawa ng plano gamit ang natirang pera mo o pera natin, ginagawa mo itong priority instead na yung leftovers na kinikita mo. Kaya nga, sabi doon sa Proverbs 3:9, yung first fruits. So, sabi, i-separate mo muna ang para sa ikapo bago ang material things. So, sabi dito, why should I tithe or why should we tithe? The Bible tells us that tithing is a way to show that we trust God with our lives and our finances. So, ang ikapo ay hindi para sa kapakinabangan ng Diyos, hindi niya kailangan, sabi, hindi daw kailangan ni Lord ng pera natin sa halip. Ang ikapo ay para sa ating kapakinabangan. Dahil ang pagsasakripisyo sa bahagi ng ating kinikita ay nagpapaalala sa atin na umasa sa Diyos upang matagunan ang ating pangangailangan. So, it makes us more aware na kailangan natin. So, yung pala yun. So, ang tanong ko kanina, why should I tithe? So, ngayon naman, kailangan ko bang mag-ikapo? Bagamat, sabi doon nga, sabi dito, bagamat biblical ang pagbibigay ng ikapo ng 10% na iyong kita, hindi ito nangangahulugan na kailangan mo maging isang Kristiyano para makapag-tithe. Hindi rin ito nangangahulugan na ikaw ay isang masamang Kristiyano kung hindi ka mag-ikapo. So, sa pag-research ko habang malayo-layo yung biyahe ko, maganda din pa yung minsan na antala yung pagbabiyahe mo kasi nakapag-research ka about kung ano ba talaga yung pag-ikapo. Research even shows that the majority of those who go to church, na 75% daw to 90% don't give tithe. Sa kabutihang palad, God loves us. So,
when we give and we don't give. So, ano ba yung bottom line doon sa sinabi kanina? So, dapat kang magbigay sa anumang paraan, ngunit ang ikapo ay higit na spiritual na paksa kaysa sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may saloobing tayo ay pinagpala upang maging pagpapala. So, sabi sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful heart. So, basahin natin sa Tagalog kasi yung Bible ko kasi may English-Tagalog para mas lubos nating maunawaan. 2 Corinthians 9:7, dapat ibigay ng bawat isa sa inyo kung ano ang ipinasiya ng inyong puso na ibigay, hindi ng may pag-aatubili o napipilitan lamang, sapagkat mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. So, yun lang po, at nawa po ay may napulot kayong aral sa aking sinabi na about sa pagbibigay. So, let us pray at magpasalamat, Panginoon. Salamat, God, sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Tunay nga po, God, na dakila ka sa aming buhay. Ikaw nga po ang aming Ama na hindi nagmamaliw mula ngayon at magpakailanman. Kaya, Ama, turuan mo po, Ama, na ang aming puso na maging bukas palad, na maging open ang aming heart sa pagbibigay, at lubos na maunawaan namin, Ama, kung ano ang pagbibigay, Ama, ng iyo ng ikapo upang sa kaluguran mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Ama, sa magandang kalusugan, sa kalakasan, sa kabila, Ama, ng mga problema na sa kabila, Ama, ng problema na-encounter namin sa araw-araw. Salamat sa kalakasan mo, Ama, na ipinagkakaloob mo sa amin upang malampasan namin ang mga problema, ang mga nararamdaman namin sa aming mga kalusugan, na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa amin. At Ama, tunay nga po, Ama, na ipagkaloob mo po sa amin ang pusong mapagbigay, Ama, na sabi nga po sa Proverbs na yung first fruits, Ama, ng aming mga kinikita, ng aming mga hanap buhay, ang ibigay namin sa iyo, Ama, at huwag, Ama, yung mga tira-tirahan lamang, o huwag yung mga leftover, sapagkat tunay nga po, Ama, na ang pagbibigay sa iyo, Ama, ng aming ikapo ay upang sa ikalulugod mo, Ama. Salamat, Ama, sa kabutihan mo, sa tunay nga po, Ama, na ang magbibigay po ng mga kaloob mo ngayong gabing ito, Ama, ay magamit po lamang upang sa kaluguran mo, Ama, na ikalalago ng iyong iglesia, at tulungan mo po ang mga tao, ang mga kapatiran na maghahandog, Ama, ng iyong ikapo sa gabing ito, God. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name.